Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Isang ginang na dating biktima raw ng online sexual abuse and exploitation. Pinaghahanap ngayon ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot umano sa isang krimen. Ano ang kwento sa likod ng kanyang sinapit? At bakit siya na ngayon ang hinahanap ng mga operatiba? Search warrant po kami. Approve po ng judge. Sa halagang 350,000 pesos, nakasanla na raw sa iyo ng 2 taon ng isang magandang apartment unit sa Taguig City. Wala na raw buwan ng upa o hulog na kailangang intindigin at money back guarantee pa. Pero ang catch, oras na makuha ang pera, mauunsyamina ang iyong pag-move in at si landlord nowhere to be found na rin. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Biktima noon, nang bibiktima na ngayon. Ito ang kwento ng isang ina na matagal nang minamanmanan ng mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center. Paano nga ba nahulog ang isang pamilya sa masalimuot na siklo ng abuso? September 30, 2024, nagsanib puwersa ang WCPC, Luzon Field Unit, PNP Anti-Cybercrime Group at Libertera Police. Bakay nilang pasukin ang isang bahay sa Pasig City kung saan naninirahan ng isang 42 taong gulang na si Marjorie. Hindi niya tunay na pangalan. Ang target na si Marjorie, dating biktima ng online sexual exploitation sa kamay ng nakarelasyong dayuhan. Nag-uusap kami, parehong may care sa isa't isa. Nagtatanong siya sa akin, may bigas pa ba kayo? Magtatanong siya sa akin na may gamot ba nanay mo? Pag may pagkain ba kayo? Lahat siya nag-aasikaso. Pero ang pagiging matulungin ng dayuhan, may nakaamba palang panganib sa kanya. If you don't mind, gano'n ang approach niya. Can you send me your fix? Pero walang ahap lang. Tapos sabi niya, damihan ko nga daw ng send, babayaran daw niya ako. Pero nakapag-send na siya ng 600, 700 yata, pagkakaalala ko. Nagsimula raw ang kanyang kalbaryo nang maghiwalay sila ng kanyang kinakasama noong 2021. Pare-parehong walang trabaho, walang kita, parang mga pagod na gano'n ang sitwasyon sa bahay. Nai-stress na siya sa sitwasyon namin, tas ilan kami ang pinapakain niya. Ang sinasapit na hirap, umabot na raw sa puntong wala na siyang mapakain sa kanyang mga anak. Mapahingi akong ganito na hindi ko maibigay. Ang sakit sa nanay noon. Sabi ko na, kung nagugutom ka na, tubig muna. Tapos pag naglalaro siya, maya't maya siyang kumukuha ng tubig. So naisip ko siguro nagugutom na yung anak ko. Pero makalipas ang 6 na buwan, ang inang kumapit sa patalim, siya ng target ng mga alagad ng batas. She is a mother, a mother ng 3 kids. Allegedly, na-exploit niya yung 3 kids na sarili niyang anak. Then, binibenta niya ito sa 2 foreign nationals. Bit-bit ang search warrant, nagtungo ang resibo, PNP, WCPC, PNP ACG at Libertera Police sa Pasig City. Ginagawa ngayon is implement yung search warrant na ginagamit niya para ma-exploit yung mga bata, lahat ng mga gadgets na kailangan. Nang pasukin ng bahay, katabi ni Marjorie ang 5 taong gulang niyang anak. Bakit dire-diretso naman po? May search warrant po kami. Search warrant. Approve po ng judge. Sino po yung hinahanap? Sige po, check po. Para makumpirma ang mga alegasyon laban kay Marjorie, hinalugog ng mga operatiba ang mga gadgets sa bahay. Ina na dating biktima raw ng online sexual exploitation sa kamay ng dayuhang karelasyon para may pagkakakitaan, ginagamit na ngayon ang sariling mga anak edad 15, 11 at 5 taong gulang sa malaswang kalakaran. Bakit to sa inyong palagay at paniniwala yung magulang pa bandang huli, ang tila ba siyang nagiging kasangkapan para isalang yung mga bata, yung mga anak nila sa online sexual abuse? Siguro dahil sa technology, siguro sa modern times, medyo nagkakameron tayo ng ganyang mga pagkakataon. Nakakalungkot nga na mismo yung mga magulang. Dahil pinagkakatiwalaan sila ng bata. So kung sino ang pinagkakatiwalaan ng mga bata, doon sila sumusunod.
September 30, kasama ang resibo. Pinasok ng mga operatiba ng PNP, WCPC at ACG ang kanilang takanan sa Pasig City para makumpirma ang informasyon. Ginagawa ngayon is implement yung search warrant. Nang pasukin ng bahay, katabi ng subject na si Marjorie, ang 5 taong gulang niyang anak. Bakit dire-diretso naman po? May search warrant po kami. Search warrant. Approve po ng judge. Sino po yung hinahanap? Sige po, check niyo po. Isa-isa na rin kinumpiska ng operatiba ang 4 na cellphone at isang tablet na pinaghihinala ang naglalaman ng masiselang litrato ng mga biktima. Wala na ma'am. Search pa namin para mabilis tayo. Baka may lalabas ka ba? Hindi. May lalabas ka ba sa cellphone? Wala na. Papasearch ko na ulit doon. Wala, sige. Sige. Wala nang doon. Sige po. Habang isinasagawa ang pagharap ng mga ebidensya laban sa ginang, isa-isa na ring sinagip ng mga social worker ang 3 batang biktima. Ang priority naman natin dito talaga naman Ang bata. To rescue the kids or the children. At yung mga gadgets is as an evidence for the prosecution. Pero ang mga anak ni Mrs. tahimik at tila naguguluhan pa sa mga nangyayari. Nagulat din ang ginang sa pagkuha ng mga social worker sa kanyang 3 anak. Kasi yung mali po. Saan po ba? Yan po. I-assist po ng social worker. Ilang oras pa ang lumipas, hindi pa rin nakikitaan ng ebidensya ng mga pulisang subject. Continuous pa rin. So wala pa. Sigurado naman na may makuha tayo dahil alam naman natin na hindi basta-basta sila nagmumura. Pero, nang buting tingin na ng mga pulisang laman ng isang tablet, tila natigilan ng mga operatiba. Dito na tumambad ang mga halay na larawan ng kanyang 3 anak nang tanungin ng resibo ang ginang. Ganun naman po katagal ginagawa mo. Hindi ko nga malaman kung anong inaano nyo. Aling-galing ka anong ginagawa. Ginang na minsan nang nabiktima ng online sexual exploitation, nakitaan ng masiselang litrato ng kanyang 3 minor de edad na anak. Dahil sa matibay ng mga ebidensyang natagpuan ng mga operatiba sa kanyang tablet, nakaharap si Marjorie, hindi niya tunay na pangalan, sa kasong paglabag sa RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act. Sakaling mapatunayang nagkasala, pwede siyang makulong mula 10 hanggang 20 taon. Ni-rescue ang 3 niyang anak na edad 15 taong gulang, 11 taong gulang at 5 taong gulang. Pansamantala muna silang dadalhin sa shelter. Gaano kahalaga na mailigtas po ang mga bata na ito? Napakahalaga ho kasi ang nakikita ko ho, sila yung ating future na kung hindi nabigyan ng tamang intervention, magiging problema ho natin sa hinaharap. Maaring sila yung magiging perpetrator natin, maaring hindi ganitong krimen. Isang linggo matapos siyang mahuli ng mga otoridad, eksklusibong nakapareham ng resibo si Marjorie. Ikinwento niya kung paano niya nakilala ang isa pang dayuhan online. Noong time na yun, nangangailangan ako, wala akong hanap buhay. No? Sendan mo ako ng picture ng bunso mo, sabi niya gano'n. Tapos babayaran kita. Doon ako kumagat. Akala ko, tama yung gagawin ko kasi matatawid ko yung sikmura ng mga anak ko. Hindi rin daw niya lubos maisip na ang pagsasenya ng kanyang malalaswang litrato sa dating nakarelasyon na dayuhan online ay magagawa niya rin sa kanyang sariling mga anak. Nasaktan ako para sabi ko bakit pati anak ko na naiinis ako sa sarili ko. Bago tuluyang harapin ang mga kaso laban sa kanya, may huling mensahe si Marjorie para sa kanyang mga anak. Mga anak, si mama niyo pa rin to. Alam niyo yan, hindi ako masamang nanay. Babalikan ko kayo. Sana, ikip niyo lang ako sa puso niyo. Ako pa rin yung mama niyo. Hindi ako masamang tao, nagkasala ako. Babalikan ko kayo, mga anak. Mabubuo tayo. Mahal na mahal ko kayo. Apartment unit sa Taguig City, hindi for rent, hindi for sale, kundi for sanla. Ayon sa offer, money back guarantee daw ang ibabayad na daan-daang libong piso. Dahil sa mga ito, naengganyo ang isang hopeful tenant na itatago namin sa pangalang Alex. Pero, Agosto nitong taon, dumulog sa resibo si Alex dahil ang kanyang daan-daang libong piso natangay na. Apartment unit na maganda ang location at may pabonus pang pwesto para sa isang sari-sari store. Hindi for rent, hindi for sale, kung hindi for sangla.
Ilan lang ito sa mga bagay na nakaengganyo sa isang hopeful tenant na itatago namin sa pangalang Alex. Ang talaga namang napa-oo na sa kanya. Aba, money back guarantee pa raw ang kanyang 350,000. Pero, Agosto nitong taon, dumulog sa resibo si Alex dahil ang kanyang daan-daang libong piso natangay na. Gusto ko rin sana namin bumukod ng partner ko para makapagsimula nga din po. Tapos yung unit po kasi na yon, nasaktuhan po na may abang po siya ng tindahan. So, plano rin po sana namin mag-business. Ayon sa offer, 2 taon daw nakasanla kay Alex ang unit at wala ng buwan ng upa na iintindigin habang naninirakan dito. Kung susumahin ang 350,000 sa 2 taon, lumalabas na halos 15,000 pesos kada buwan. So, malaking savings din po yun. Nag-post po kami, then may nag-refer sa amin na agent. Pinakilala sa amin is si Renny Boy Custodio. Caretaker daw po siya. Kaya naman noong May 5, wala nang inaksaya pang oras si Alex at ang kanyang partner. Binisita nila ang unit na ino-offer sa kanila. May aakyat dyan! Nassist kami, pinakita sa amin yung unit. Kasi sa lahat po ng nakita namin na bahay na sinasanla, ito po yung isa sa pinakamaayos talaga. So, up and down, tapos naka-tiles po siya, pinturado, maganda, wala ka na ipapagawa. Tapos yun nga, malapit sa lahat, tapos pwede pa magtindahan po talaga. May 6, 2024, nagkaroon na ng kasunduan sa pagitan ni Alex at ni Marites. Ano po ito? Tax declaration po. Ito po yung binibigay niya sa mga inaalok niya or mga nagbabayad dun sa scam San Latera. Second page, kasunduan din po na pinanotary. So ito po yung proof na nagbayad kami and nag-agree kami doon sa terms na binigay niya, which is 2 years. Actually, yung dala po namin that time, 150 lang. Pinupush niya po talaga kami na bayaran na ng buo kasi nga, ang style niya po kasi, mamadaliin ka niya po eh, na, naku, may tumingin kahapon, gusto na rin sanang bayaran. Kumbaga, doon po kami nadali sa ganung mga linyahan niya. Matapos magpirmahan ng kontrata, naisipan ni Alex na i-search online ang pangalan ni Marites. Dito na raw tumambad sa kanya ang mga reklamo tungkol kay Marites na siyang nagsanla ng apartment unit sa kanya. Nagulat po kami sa mga lumabas. Ang dami po niyang reklamo. May mga nagpo-post po sa kanya na wanted, large-scale estafa daw. Nakasaad dito na maraming na-scam na itong taong to. Ayon sa kasunduan, makalilipat na raw si Alex sa loob lang ng 2 linggo pero... So, nagdahilan na po siya na yung matanda daw po ay may pinapagawa pang bahay, so hindi pa rin tapos. Ipinakita ni Alex sa resibo ang apartment na inalok ni Marites at minsan nilang inasam na maging bagong tahanan. Ito po yung yung bahay. So malaki po siya, may malaking brown na gate. Ito po yung inaalok sa amin. So pwede po kami magtindahan. Ito po ang itsura ng isang tipikal na paupahan dito sa Pilipinas. May area para sa sala, may dining area, may silid-tulugan, disenteng palikuran at kusina. Ito ho yung best deal na hinahanap ng ating mga kababayan. Pero pinag-iingat po kayo ngayon ng mga otoridad dahil ang paghahanap ninyo, posibleng kayo'y mapagsamantalahan ng mga masasamang loob. Nang puntahan ng resibo ang barangay na nasasakupan ng apartment ni Marites, napag-alaman ng resibo na marami na rin palang nagrereklamo laban sa nagpakilalang landlord. Si Marites Biting, bago pa ako maging barangay captain, marami nang reklamo sa kanya tungkol doon sa San Latera. So hanggang ako'y maupo, ganun pa rin ang nangyayari. Modus niya, karaniwan kasi dyan, yung isang lana, isasangla uli sa iba. At hindi siya tumutugon sa mga patawag ng sumo sa kanya ng ating lupon. Minabuti rin ng resibo na kumpirmahin sa Makati City Hall ang mga detalye sa tax declaration na hawak ni Alex. Kinumpirma nila na kay Marites Biting nga nakapangalan ang nasabing apartment complex. Kaya naman September 6, 2024, inilapit na ng resibo ang reklamo ni Alex sa National Bureau of Investigation, Organized Transnational Crime Department o NBI, OTCD.
Nagsulputan na rin ang 8 pang complainants na nabiktima rin di umano ni Marites Biteng. Naku, Marites! Chismis pa kaya itong mga paratang tungkol sa'yo? Nung hawak nyo na ho yung complaint, kaya hindi yung buong impormasyon tungkol sa kaso, paano nyo ho ito binalidate at ano ho ang nadiskubre ninyo upon validation? Nalaman nga natin dito sa validation na talagang ito talaga yung modus niya. Kunwari lang na legal yung transaction nyo, pero paulit-ulit yung gagawin to sa iba-ibang tao. Pagkatapos nyo hong makumpirma sa validation kung ano man yung kalokohan dito, attorney, ano na po ang sunod na naging hakbang ng NBI? Nag-set na tayo ng entrapment. Kasi mayroon na naman siyang isang ino-operan, 700,000, 2 years. So, doon na natin sinet yung entrapment. October 3, 2024, kasama ang resibo, nagsagawa ng entrapment operation ng NBI OTCD para masingil na ang scammer umanong nagsasanla ng kanyang apartment unit sa iba't ibang tao. So, yung pangalong subject natin is si Marites Biteng. Bali, ang mechanics lang, meron 2 undercover na agent na sasama sa pusher natin. Kapag nakapagbayad na, doon na tayo magbibigay ng pre-arrange signal natin. Pagdating sa apartment complex, walang malay si Marites na minamanmanan na siya ng otoridad at ng resibo. May sumundo sa mga asset para ipakita ang unit na inaalok nilang isanla para tirhan. Sounds familiar? Mismong ang inirereklamong si Marites ang tumanggap ng marked money. Mark money po yan. Meron po lang yung body worn camera. Kudyat para tuluyan siya ng madakip. Maraming reklamo na sa inyo eh. Alam niyo naman yun, kahit sa barangay eh. Dami reklamo sa inyo. Kasi harassment pag ginagawa nila. Hindi mo kami magsasagawa ng entrapment operation kung anong basis. Maya-maya pa, hindi na nakapagpigil si Alex. Hindi nga pala tao yung Yung lalaki po. Gaganyanin nyo lang. Di pa kayo namimili, pati matanda. 75 years old, binibiktaman nyo. Pag-work na lang tayo. Yan ang buong bibig mo eh. Marami pang magreklamo. Malakas pa loob mo. Hindi, ikaw talaga nakaras ka sa amin. Hindi kita yung naras. Dinaan ko sa proseso. So gusto mo proseso, di ba? Proseso tayo. Ang pangalan ko, sige nga. O, sa dami ng biktima mo, di mo mabanggit, di ba? Matapos na mabasahan ng mga karapatan, dinala na si Marites kasama ang 2 pang di umano'y ahente at caretaker kuno na kasabwat ng suspect. Kinilala ang mga suspect na sina Marites Biteng, Renny Custodio at Franceline Povadora. Naharap sila sa kasong estafa. Yung mga kababayan natin na dapat wag agad silang maniwala doon sa mga matatamis na dila na nag-o-offer sa kanila na katulad nito, sanla-tira scheme. They can check with the barangay kung yun nga ang may-ari. They can check with the local government. Nang makausap ng resibo si Marites, itinanggi niya ang paratang na isa siyang scammer. Hindi po totoo yun. Actually, may mga nagdemanda sa akin regarding that. Hindi lang itong nangyari ito. Meron nang nagdemanda. And then, now, meron talaga ako mga recently na naging sanglatira. Hindi lang kasi natuloy kasi yung pag napabalitaan nila sa barangay yung nangyayari nung last na mga previous kung mga nangyari, nawawalan sila ng gana. Kung mapapatunayan, attorney, na nagkasala, mabigat ba parusa rito? Siguro ang kulong nito mga 8 years kasi presyon mayor. Paalala ng mga otoridad, kung ang alok ay too good to be true, isip-isip muna at huwag magpaloko. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling-gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Kakilalahan, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil.